Alright guys, so previously ang ginawa natin is mag-render ng mga items sa component. So, ibig sabihin yung component natin, ni-render natin yan. So, itong ginawa natin na approach before, yan. So, isipin natin guys na what if marami tayong gustong ilagay o gustong i-display yan like this. So, yan. Dinamihan ko para makita natin yung efficiently, no? Efficiency ng ating code. So, yan. So, makikita nyo, di ba, ang dami? So, what if marami nga yan? So, paano natin ma-resolvehan yung ganyang issue? So, sa React or sa JavaScript lang or kahit sa naman programming language yan. So, may mga ganito ring approach. So, kung marami ba tayo, kailangan ba natin i-render lahat? No, di ba? So, ganito yung gagawin nating approach. So, dito nag-create ako ng Pokemons na components. So, meron tayo ditong array of objects. So, ito yung ano natin, variable na Pokemons. Ayan. And then, yung ating objects, syempre, with property name and value ng mga Pokemon name at saka yung final evolution, kung final evolution na ba talaga ng Pokemon na to, true or false, yan, boolean yan. And then, ditong nire-return natin sa component yung ating unordered list o yung UL na tag. Yan. So, paano natin i-render lahat tong mga Pokemon na to? So, iisa-isahin ba natin, Sir David yan, katulad ng ginawa natin dito? No. Hindi natin iisa-isahin yan. So, may paraan dyan para ma-minimize yung ganyang ganyang approach. Kumbaga. So, simulan natin. So, yan. Again, maglagay tayo ng curly braces para maglagay doon ng mga i-render natin dito sa ating JSX. So, again, natandaan nyo. So, kapag naglalagay tayo ng dynamic value, laging may curly braces. So, yan. Simula tayo sa Pokemon. So, ibig sabihin, Pokemons, ito yung array natin. Array, tandaan natin. Pokemons, array natin yan. Ngayon, gumamit tayo ng dot notation tapos yung ating map. So, pag sinabi nating map, ayan yung andyan na information. So, kayo nyo naintindihan. So, ibig sabihin para lang tayo mag-extract ng mga data na let's say sabihin natin each data doon sa may array. Yan. So, map function, structure muna ang gawin natin. Remember, guys. So, kapag gumagawa tayo, structure muna. And then, return statement. So, pwede rin tayo gumamit ng ganito na lang. So, directly. Bawa, ang lalagyan natin dito, LLI. So, directly. Pwedeng ganyan, directly na lang. So, gamit yung open and close parenthesis na yan. So, kailangan yan. But, para makita nyo yung pinaka-difference at saka yung, syempre, kailangan, pag nagtuturo tayo, dapat, lagi tayong nagbe-base dun pa rin sa basic. So, basic basis. Yan. Tapos, dun sa advanced. Diba? So, return. Gagamitin natin. So, ayun yung mga common, diba? Kapag gumagamit tayong map function dun sa mga JavaScript o yung map method sa array natin. Ngayon, bago natin i-return yung li. So, ganyan yung pinaka-structure natin. Ngayon, buo na structure natin. So, meron na akong ni-reserve na component para sa structure na yan. So, ito yung Pokemon. Ibig sabihin, each Pokemon na to. Ngayon, lagay naman natin dito yung component na yon, Pokemon. So, yan, import natin automatically na yan. Then, tsaka natin i-save. Ngayon, ayan na ba yun? Hindi pa. So, syempre, bago natin malabas lahat ng mga Pokemon, no, ma-extract yan, so, kailangan gamitin natin tong map. So, let's say meron tayong Pokemon, PKMNN, and then yung key. So, ito yung key. Importante rin to kapag nagre-render tayo ng list o yung items. Mga items yan. Mga list items. So, importante yan yung key kasi yun yung parang identifier niya ng component. So, ayan. Lagay lang natin dyan and then save ulit. So, ngayon, magkikreate ako dito sa ating Pokemon na component ng props. So, props again So, sa mga hindi nakakaalam, so meron tayong previous video para sa props na yan. So, pwede nyo balikan yun
para mapanood nyo rin kung paano gumagana yung props. So, ayan. Destructure natin. Gamitin natin dito yung mga dapat ilagay. So, yung name at saka yung ating final evolution. Yan. Then, ano lang natin, format and then dito. Ngayon, save natin. Sir Dev Ichan, okay na ba yan? Hindi pa kasi. Sabi nga natin, so sa previous na ginawa natin, gumamit tayo ng conditional rendering. So, dapat conditional rendering din tayo based dun sa my Pokemon's evolution niya. So, yung final evolution niya. So, kapag final evolution true, display natin. Kapag hindi natin display, diba? So, ganun lang. So, let's say, lagay natin dito is final evolution. Yan. Tapos, pagka ternary, itong question mark is represent na symbol na yan is true. I mean, true tuloy. So, if, yan. And then, yung else, yung colon. Ito yung else. Then, return natin yung null. So, wala tayong re-return kapag, syempre, hindi final evolution, di ba? So, ngayon, tsaka natin i-render yung name ni Pokemon. So, again, kailangan pa rin natin ng ganito. Di ba? Then, save natin. Ngayon, i-render naman natin dito. O, ipasa natin yung information dun sa may props ni Pokemon. So, paano natin gagawin yun? Ang ginamit natin variable is name at saka final evolution. So, yan din yung gagamitin natin dito. So, let's say name. So, ayan, nag-highlight na siya automatic. Kasi, alam niya na mayroon dong name na property. Ngayon, lagay natin yung PKMN. So, as Pokemon, each Pokemon yan. So, Pokemons, ito yung, sabi natin plural, ito yung singular. Naging English na tayo yan. So, anyway, itong Pikachu, yan yung name. Ito yung Gengar, name din yan. So, lagay lang naman natin dito yung access natin yung since object siya. Yan, since object. Remember guys, pwede natin i-access yung name at saka final evolution. So, type lang natin dito Pokemon.name. Yan. Then, final evolution. Alam niya rin na final evolution. PKMN dot final evolution. So, yan. Save natin and then, tignan natin yung result. Oh, Sir Dev Ichan, ba't wala? Kasi, hindi pa tayo nagre-render guys. So, easy lang. Yan, balik tayo sa app. Ngayon, ito nakikita nyo, di ba? Marami tayong display dyan na hindi naman efficient. Kailangan, mapasimple natin yan. Ngayon, tanggalin natin to. I-render natin yung Pokemons. Again, yung Pokemons kasi ito yung parent ng nire-render natin. So, wag yung Pokemon kasi wala tayong papasa dun. So, pwede naman basta may ipasa tayo. Yan, nabura natin. So, then, save natin. So, naka-import na rin siya. Tsaka na, render na rin natin yung component na yan. Balik tayo sa my browser. Tingnan natin ano mangyayaring result. Diba? Lumabas si Gengar tsaka Onix kasi final evolution yan. So, yun lang guys.